Huli ang panloloob ng lalaking yan sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Pinunti rin niya ang isang laptop, pati ang mga pagkain sa loob ng refrigerator. Huli din ang panloloob niya sa isa pang bahay kung saan cellphone at pera naman ang natangay. Sa isa pang kuha ng CCTV, nahagip ang pagdaan ng suspect sakay ng pickup na tinangay niya rin sa isa sa mga niloobang bahay. Ginamit niya pa raw ito sa pamamasyal sa Batangas. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang na-corner siya ng mga taga-barangay at taong bayan sa isang bakanting bahay sa Santo Tomas. Ayon sa pulisya, mga bahay sa Batangas at Laguna ang pinapasok ng suspect. Mahaharap sa kaukulang reklamang suspect na humihingi ng tawad sa kanyang mga biktima. Sa Taytay Rizal, 2 lalaki ang inaresto dahil sa pagnanakaw umano ng motorsiklo. Giit ng isa sa kanila, hindi niya ninakaw kundi hiniram lang ang motor. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang subdivision sa Taytay Rizal noong Lunes, kita ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo. Kasunod nila ang lalaking nagtutulak ng isa pang motor. Maya-maya, ipinarada niya ito sa gilid ng kalsada at saka sumakay sa umaandar na motorsiklo. Ang 3 lalaki, sospek sa pagnanakaw ng 2 motorsiklo na dala nila. Nagsumbong daw sa pulisya ang may-ari ng isa sa mga motor na residente ng barangay Bagong Nayon. Yung victim, pinark niya yung motor niya along Sumulong Avenue. Then he discovered na nawawala yung motor niya nung kinumagahan. Then ginawa niya, nag-post siya sa social media and with the assistance of personnel of Taytay Municipal Police Station, nakita ngayon sa Ortigas Extension yung ginagamit ng 2 suspect at doon po na aresto ng ating kapulisan. Na-recover ang isa sa mga ninakaw na motorsiklo. Well, makita natin sa CCTV 3 yung allegedly suspects, no? But during the arrest, conduct of arrest, 2 na lang yung na timingan ng ating mga personnel. So lumalabas na yung isa po ay at large. Hawak na ng mga otoridad ang mga suspect na si alias J at alias Mar. Sabi ni alias J, ibinalik na nila sa may-ari ang motorsiklo na anilay hiniram nila. Sinuli mo lang namin po yun. Kasi nga, wala naman talaga kaming alam doon. Hindi po talaga namin ninakaw yun. Ano lang po? Talagang kung kami po magnanakaw, ay dapat mabilis ang takbo namin palagi. Depensa naman ni alias Mar, nadamay lang siya. Hindi ko po alam na nakaw yung motor eh. Nagbatid lang ako sa kanya. Kukunin ko lang po yung sahod ko, nagpasama lang ako eh. Maharap ang 2 sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Sa bisa naman ng arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 104 Calamba City, Laguna, naaresto rin ng Rizal Police ang 36 anyos na lalaking ito dahil sa kasong carnapping. Nadakip siya ng mga otoridad sa barangay San Roque sa Cainta, Rizal, umaga nitong Lunes. Ang sospek kasama raw sa listahan ng most wanted carnappers sa Calabarzon ayon sa pulisya. Yung suspect, inamin niya mismo na yung sa kaso na kanyang ginawa, kinarnap niya yung sasakyan. Then, yun nga, pinailan ng ating complainant yung suspect ng carnapping case. Walang pahayag ang suspect na nakadetain sa Criminal Investigation and Detection Group ng Laguna. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Tony. Nagbanggaan sa isang intersection ng tricycle at motorsiklo sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Santa Cruz, Ilocos Sur naman, sugatan ng 3 pasahero matapos na madisgrasya ang sinasakyan nilang van. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. 3 ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang van sa sinusundang truck sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, biyaheng Ilocos Norte ang van na nawasak ang harapan. Dinala sa ospital ang mga biktima ng mga taga Quezon City. Ligtas naman ang driver ng truck. Walang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Inaalam pa ng pulisya ang sanhi ng disgrasya.
Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, nagsalpukan ang motorsiklo at tricycle sa isang intersection. Angkas ng rider ng motorsiklo ang isang batang 12 anyos na ihahatid sana niya sa eskwelahan. Dinala sa pagamutan ng bata dahil sa iniindang sakit sa paa na tumama sa tricycle. Walang pahayag ang driver ng motorsiklo at tricycle. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulog naman sa gilid ng kalsada ang isang wing van truck sa National Road sa Tumawini, Isabela. Ayon sa ulat ng mga pulis, nakatulog ang driver habang nagmamaneho dahil daw sa pagod at puyat. Kaya dumiretso ang truck sa gilid ng kalsada at nasalpok ang puno at poste. Ligtas naman ang driver at pahinante na bahagyang nasugatan. Undeniable talaga ang talento ng mga Pinoy pagdating sa kantahan. Patunay riyan ang Pinoy singer-dentist na si Sofronio Vasquez na gumawa ng history sa The Voice USA. Ang kanyang kwento panoorin sa ating latest. Isa na namang Pinoy ang gumawa ng kasaysayan sa global stage. Siya si Sofronio Vasquez, ang itinanghal na grand winner ng Season 26 ng The Voice USA na mag-uuwi ng $100,000. Bukod sa siya, ang kauna-unahang Pinoy na nanalo sa American Reality Singing Competition, siya rin ang first ever Asian winner ng The Voice USA. Hindi lang ang kanyang mga kapwa Pinoy ang proud kay Sofronio. Equally proud ang kanyang coach, ang Canadian singer-songwriter na si Michael Bublé. I'm so happy. Dude, what do you say to all your peeps out there? I said all your Filipino followers, I love you. To all the Filipinos out there, around America, maraming salamat po sa suporta nyo. To my hometown, Utica, New York, you guys have been the best. Thank you so much. I can't wait to go home and just celebrate and bring the trophy. Bago makarating sa The Voice USA, masasabi na ako ang hari ng audition. Hindi ko na mabilang kung ilang rejections na ang nakuha ko. Pero ang tawag ng tanghalan ang nagbukas ng pagkakataon at nagbigay ng pag-asa sa talento ko. Una nang ipinamalas ni Sofronio ang talento sa pag-awit sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. I'm just a no one with nothing to give you but all. I love you. Si Sofronio umabot sa semifinals ng competition, pero di man pinalad manalo. Itinuloy niya ang pag-abot sa kanyang pangarap. Kaya naman ang It's Showtime hosts, sobrang proud sa tawag ng tanghalan alumnus. Uy, congratulate naman natin ang tawag ng tanghalan alumnus na si Sofronio Vasquez! Alam niyo kung bakit? Nanalo siya ng The Voice USA Season 26! Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinihintay na lang ni dismiss Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo kung makakapagpiyansa siya sa kasong qualified human trafficking. Tapos nakatinggin ng Pasig Regional Trial Court ang kanyang petisyon na tinaasahang lalabas ang resolusyon anumang araw mula ngayon. Ang kasong qualified human trafficking ay may kinalaman sa pagkakasangkot umano ni Guo sa Pogo Hub sa Bamban-Tarlac. Sabi ng abogado ni Guo na si Attorney Nicole Hamila, nag-aalala ang kanyang kliyente dahil posibleng magpasko siya sa kulungan. Sa 2025 na raw itutuloy ang mga pagdinig sa iba pang mga kaso ni Guo. Ayon din kay Attorney Hamila, dumadalo si Guo sa mga hearing sa pamamagitan ng video conference habang nakakulong sa Pasig City Jail. Habang papalapit ang tuluyang pagbabawal ng mga pogo sa bansa alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, isang pogo hub ang ininspeksyon sa Kawit, Cavite. Ayon naman sa DILG, mahigit 1,000 dayuhang pogo worker pa rin ang hindi nagpapa-downgrade ng kanilang visa. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite ang pogo hub na ito, na isa sa mga nagtigil operasyon alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na wala ng pogo sa bansa sa 2025. On December 15, 10 o'clock a.m., we will personally lead the closure of the Pogo Hub. Wala pong
meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. So, kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Sa tala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, 42 internet gaming licensee at 18 service provider ang may lisensya na ideklara ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na tutuldukan na ang mga POGO. Ngayon, 7 na lang ang natitira nag-ooperate. Kanselado na lahat ng lisensya pagsapit ng December 15 sa darating na linggo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, lahat na mag-ooperate ng walang lisensya, huhulihin. Inaasahan na raw na sa tuluyang pagbabawal sa mga POGO, susulpot ang mga guerrilla POGO o mas maliit na mga operasyon. Mahigit 100 rogue POGOs ang tinitingnan ngayon ng PAOC. Mga dating POGO workers yan na nagsama-sama, tapos gumawa ng maliit na POGO hub o POGO operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. 4 na ganitong operasyon ang tinatrabaho ng PAOC. Meron sa Mimaropa at meron din sa isang resort na pag-aari umano ng isang opisyal sa Gawing Norte. Ang nagsumbong daw, LGU. Nireport po niya na merong papasok sa kanya na grupo ng mga Chinese, about 1,000 of Chinese, na dala-dala na yung gamit nila. At inimbak na yon sa isang lugar at pinasakay ng local government. Nagplano sila. So, nakuha na nila sir yung mga gamit. Nandun ngayon sir sa kanila. At ibig sabihin talagang lumalayo na sila sa Metro Manila. Aatasan ng DILG ang mga local chief executives sa bantayan ng kanilang mga lugar para matiyak na walang illegal na POGO na makapag-ooperate sa kanilang nasasakupan. At kung hindi, maaari silang sumabit at makasuhan tulad na nangyari kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ayon pa sa DILG, mahigit 1,000 foreign POGO worker ang hindi pa nag-a-apply ng pag-downgrade ng visa. 20 Filipinas who are pregnant with POGO workers where their husbands were repatriated back to their countries and are applying to come back here. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City na nagbebenta umano ng marijuana at marijuana oil online. Nasabat sa buy-bust operation ng illegal na droga na nakalagay sa mga kahon ng vape. Umaabot ito sa halagang halos 290,000 pesos. Itinanggi ng 33 anyos na suspect na nagbebenta siya ng marijuana at sinabing na set up lang daw siya. Sa Carcar, Cebu, may mag-inang namatay matapos pagbabarilin sa barangay Valladolid. Base sa investigasyon, biglang dumating sa lugar ang lasing umanong suspect na live-in partner ng ina. Tapos pinagbabaril ang mag-ina. Nahuli ang suspect sa hot pursuit operation. Wala siyang pahayag.